Ang mundo ay isang malaking pansamantalang grupo. Ako, sobrang walang silbi. Papa ko, isang business tycoon. Nagmamay-ari ng financial empire. Ang mga stock na ito, ibenta lahat. Ang mga stock na ito, bilhin lahat. Gusto ko ang buong Reyes Group. Bilyon ang kita. Kahit bumahin lang ako, pwede nang magbabagsak ng maraming pamilya. Ako and man. Mama ko, ganda movie queen. Maraming award mukha lang. Panalo sa lahat. Nakamit ang pagiging movie queen. Ako and man. Galing ni Mama. Bata ka, pwede kang kumain ng kahit anong pagkain. Pero ang nanay, bawal basta-basta. Ang ordinaryo mo naman. Paano ka naging anak ng movie queen? Tama. Totoo. Ang pangkaraniwan ko lang. At ang kuya ko naman hiyas na anak na. Sa edad 4 na, nagtatag ng sariling art exhibit. At 4 na taon ko, pati ang kasambahay na si Nanay Rosa at si Tito Ben. Isa naman, retiradong alaman. Ibalik si Tito Ben. Tito Ben, sino yan sa labas? Ang pulubi. Lumayas. Lahat sa pamilya ay alamat. Ako, walang silbi. Sila noon, baka napalitan. Buti na lang, sobrang mahal nila ako. Unti-unti ko nang tinanggap. Sino ka? Ako ang tunay na anak ng mga Reyes. Ngayong pagbalik ko ay para mabawi ang lahat na akin. Mabuti pusong binitin ng matagal. Sa wakas, pumanaw. Totoo, yung nurse sa delivery room noon umamin na napagpalit kami. Ako ang dapat maging tunay na donya ng pamilya Reyes. Oo. Sobrang ordinaryo niya, paanong naging anak ni na mama at papa? Napalit. Paano ko malalaman? Nanganak nagbilang ng stretch marks. Ang bata, hindi ba binigay kay Justin? 3 lang ako noon. Papa, mama, kuya, tingnan niyo ang mukha ko. Tingnan niyo ang mukha niya, maliwanag. Tayo ang mas mukhang pamilya talaga. Totoo nga? At saka, mula pa noong bata ako ay isang honor student. At siya laging huli mula pagkabata. Ang college degree ay binili lang ng pamilya. Sofia Reyes, si Kuya Justin mo, laging number 1 sa klase. Pero ikaw, laging last sa klase. Iisa ang nanay. Hindi ako naniniwala. Hindi ka talaga marunong. Sa susunod, Sir, ako ang magtuturo. Sa sipag ni Sir Ako ang naging unang tao na pumuno ng math formula sa papel, pero 0 pa rin ang score. Sikat sa school. May posibilidad ba talaga na siguro kayo ang tunay na pamilya talaga? Mama at, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko? 18 taon akong nagpagalagala sa labas. Sa wakas nakabalik na. Pero wala man lang kayo na naniwala sa akin na ako ang tunay na anak ninyo. Sir at ma'am, actually, may technology ngayon na paternity test. Makukuha ang resulta sa 1 buwan. Bakit kailangan pa maghintay ng buong buwan? Dahil sa pila to. Alam mo ba kung sino ako? Oo. Isa kang mamamayan. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang para makipag-usap sa akin ng ganyan? Bansa, pampublikong ospital to. Maghintay muna kaya tayo ng kaunti. 1 buwan lang naman yan. Gusto mo talagang mang-abala pa ng isa pang buwan, Sofia? Hindi ko papayagang maghintay ka ng matagal. Tingnan natin ang mangyayari. Mama, Papa, Kuya, matagal akong nawalay sa inyo. Maaari po bang tumira rin ako rito? Para maramdaman naman ang init ng pamilya na hindi ko naranasan ng matagal? Nanay Rosa, ihanda ang kuwarto. Mas nakakapagod.
ang araw na ito kaysa sa taping. Magse-spa muna ako. Sabi na nga ba, tanggap na ako ni na mama at papa. Ang saya-saya ko. Alagaan ko kayo sa hinaharap at maglalaan ako ng oras para makasama kayo upang gumawi sa mga panahong nawala. Anong ginagawa mo? Sinabi mo kanina na gusto mo ng kasama? Oo, bakit? Paano niya malalaman na ang kalungkutan at lamig ang naging buhay ko noong bata ako? Samahan? Nanay Rosa, kailangan ba 45 degrees? Opo, ma'am. Hindi mabibili ng pera ang pagmamahal. Ang nakakaintindi, di na nagtatanong. Ang di nakakaintindi, di na kailangang tanungin. Mukhang marami kang maling akala sa mayayaman, pero wag mo gagamitin ang karaniwang isip sa pamilya namin. Sofia, sa tingin mo ba naniniwala ako sa sinasabi mo? Huwag mo kong sisihin kung di kita nabalaan. Kung gusto mong magtagal dito, ang pinakamabuting gawin ay huwag gumawa ng kahit ano. Natatakot ka lang talaga. Ako ang tunay na anak ng mga Reyes. Makukuha ko agad ang pagmamahal ni Kuya at ni na Mama at Papa. At ikaw, maghintay ka lang na palayasin ko. Good luck sa'yo. Ma'am, may imported dog food na. Ang galing! Kaya patikim ko sa kanya ng bagong lasa. Aso namin ito. Siyempre, ako dapat magpakain. Pakainin mo siya? Bumalik na ako rito, kaya dapat kong agad na makilala ang lahat ng bagay dito at maging pamilyar. Kasama rin ang aso. Pero bago ka lang. Kung hindi, ako na lang. Tingin ko ayaw mong isama ako sa pamilyang ito. Si ma'am na ang pumunta. Ang asong ito, kasi pinalaki niya mula pa sa bata. Ano ba ngayon? Ayaw niya akong pumunta. Pupunta pa rin ako. Ang aso sa bahay. Walang pero dito. Tingin ko, ikaw ay sinadya mong agawin ang buhay ko at ayaw mong ibalik sa akin. Hindi ako iyon. Kung gusto mo talaga ikaw na ang pumunta. Pero ingat ka lagi. Kaya mo? Sofia ayaw na makipag-ayos sa aso dahil natatakot sa akin na banta sa kanyang katayuan. Kapag nabawi ko na ang lahat, Clarice, bakit nung bumalik ka, inagaw mo na lahat ng sa akin, inagaw mo lahat? baby ko kain na tayo. Saklolo po. Tulong! May asong baliw kumakagat sa akin. Kinakagat ako ng aso. Umupo. Tingnan mo yan. Ang galing mo. Umalis ka na. Ikaw talaga yan. Ikaw ang nag-utos sa asong ito. Hindi ko naman. Dubo. Nanay Rosa, tawag ambulansya. Sabi ko na, huwag kang pumunta. Kilala ng aso ang amo na kagat ka. Anong gagawin mo? Nakagat ka ng aso. Kailangan ng anti-rabies. Hubarin ang pants. Ayoko. Natatakot ako sa injection. Huwag. Huwag. Pigilan niyo siya. Hey, Sofia. Hindi kita papatawarin. Wala na yan. Wala na talaga. Ayos na. Sofia, bumalik ka na sa wakas. Bumili ako ng bagong damit. Mag-ayos tayo, di ba? Mama, medyo gabi na po. Baka ibang araw na lang. Mama, ayaw niya po. Ako naman, gusto ko po. Ako po ang tunay mong anak, di ba? Talaga ba? Si Clarice, nakagat ng aso at nagpaturok. Para sa makataong dahilan, ako na lang ang pumalit sa kanya.
Mama, ako na lang. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Sofia, binigyan ka ni mama ng chance. Ayaw mo. Ngayon, pa-victim ka para makipag-agawan. Sa tingin ko, takot ka lang nabanta ko. Ang posisyon mo kaya ayaw mong mapalapit ako kay mama. Para sa kabutihan mo, ang damit na ito. Kung para sa akin yan, huwag ka makialam. Ngayon, gusto ko si mama ang mag-ayos sa akin. Kawawang bata. Huwag ka nang magsalita. Marami akong magagandang damit, walang sumusubok. Ngayon, may modelo na sa wakas. Mama, gusto ko pong maging modelo mo habang buhay. Mag-ingat ka. Sinabi ko na ang lahat. Kung hindi ka makikinig, wala na akong magagawa. Clarice, ang ganda mo naman. Siguradong gagawin kitang prinsesa na napakaganda. Talaga? Basta masaya ka na. Ito, koleksyon ni Mama. Ano sa tingin mo? Astig, di ba? Mama, ang mga bagay dito, siguradong mas mahalaga. Subukan mo itong damit, anak. Uwas. Mama, dahil may Clarice ka na, hindi mo na ba ako gusto? Ito ang tunay kong anak, ang napakagandang munting prinsesa. Sofia, anak. Tingnan mo ha. Tingin. Sorpresa. Kumusta? Maganda, di ba? Simula bata, kami ni Kuya ay biktima ng aesthetic bullying ni Mama. Hi, average talento ko. Lagi siyang nauurong kuya, mana kay tatay. At matatalim kong tingin, lagi siyang nauuwi ng bigo. Ano sa'yo? Para protektahan ang obra ni Mama. Para protektahan ang obra ni Mama. Kain na katayo. Hindi Pasko magtayo ng Christmas tree. Normal, hindi ako natatawa maliban. Di ko kaya. Hindi ba maganda? Parang manika. Kailangan huminga ng manika. Mamamatay na siya sa init. Ako. Wala naman. Mabuti naman. Sige, nakain na tayo. Kung gusto mo, wag mo nang pilitin. Anong alam mo? Pagmamahal ni Mama iyon sa akin. Inggit ka kasi mabuti si Mama sa akin. Pagmamahal ng magulang. Bigat ng bundok. Clarice, naiintindihan mo talaga ako. Sa susunod na buwan, siya ang magiging modelo ko. Pagmamahal ng magulang. Talagang bigat bundok. Tawagan ang ambulansya, dali-dali. Huwag yumuko, ingat hagdan. Naka-neck brace siya, kaya hindi siya makayuko. Tama ba? Ma'am, huwag kayong mag-isip. Kasi po kayo nanirahan sa Reyes 18 taon. Sina Sir at Ma'am, nasa puso nila kayo. Nanay Rosa, naisip ko na. Ang nurse na nagpalit sa akin at kay Clarice. Siguradong eksperto siya. Alam na niya, hindi tugma si Clarice sa amin. 2 araw pa lang siya. Muntik na siyang lumpo. Kung 18 taon siya rito, mabubuhay pa ba siya? Hino? Kaya, may eksperto nagpalit sa akin at kay Clarice para sumalo ng malas niya.
Nandito ka talaga para manuya. Sabi ko sa'yo, Sofia, Abangan mo na. May backup pa ako. Tigilan mo na yan. Manatili ka sa bahay, wala kang gagawin. Para sa ikabubuti mo ito. Nakita mo na mas magaling ako sa'yo. may kaba ka na, ha? Ikaw, Natatakot ka? Wala ring use. Hinding-hindi ako titigil. Sasabihin ko sa'yo, nakagawa na ako ng mas detalyadong plano. Ngayong ito, Siguradong palalabasin kita sa pamilya. if I didn't get hurt and take a week off, Sophia, tapos na ang magandang panahon mo. Sophia, today, I'll make the family hate you. Sophia, hintayin mo na lang na palayasin ka. hindi ako nagnakaw. Hindi ko ito ninakaw. Caught you and still denying? Sophia, kung ako sa iyo, wala na akong hiya na manatili pa sa bahay na ito. Alis muna. Sophia, ito ang malaking regalo ko para sa iyo. Mama at Papa, may problem. Nawawala gamit ko. Iyon ang pamana ng aking mga nagpalaki sa akin. May magnanakaw ba sa bahay? Imposible yan. Baka nailagay mo sa maling lugar. Hindi ako nagkakamali. Papa, siguradong may magnanakaw sa bahay. Dapat siya sa atin. Kung hindi seguridad ng pamilya natin, hindi masisiguro. Habi, tama ang sinabi mo. Marami pa akong alahas. Tama. Kung hindi, edi, magsimula tayo sa kwarto ni Sofia muna. Target ako dito. Nahanap na. Si Sofia nga ang nagnakaw ng jade pendant ko. Sa tabi, bakit mayroon pa kwintas ni Mama? Anong kwintas? Mama, Papa, tingnan. Alam ni Sofia na hindi siya tunay na anak, kaya naglipat na siya ng ari-arian. Tama na. Hindi malaking bagay. Anong karapatan? Hindi ba? Nahuli kita? Nagnanakaw? Natakot ka? Hindi ka naman talaga tunay na anak ng pamilya. Pinalaki ka ni na Mama at Papa sa 18 taon. Pero ganyan ka? Nakikiusap ako sa'yo. Wala na akong oras sa gulo mo. Nagulo? Tingnan ninyo. Ang kinang, ang gawa. Halatang mahalaga ito. Halatang gawang maingat. Obra maestra. Sofia, pinili mong nakawin ang napakamahal na bagay napakasama. Oo nga. Mukhang napakamahal. Iyan ay regalo ni Papa para kay Mama, kaya ito itinatago sa safe. Tama-tama. Halatang ang nagbigay ay puno ng taus-pusong pagmamahal. Tigilan mo na nga yan. Ngayon ka lang natatakot? Saan ka noon nang nagnanakaw? Ito ay hindi pagnanakaw, kundi pagsira sa tunay na pag-ibig at taus-pusong pagmamahal ng nagbigay. Wag na. Wasakin na. Oo nga, ito ang tunay na pagmamahal ng nagbigay. Kung hindi ito linawin, hindi tayo tapos. Ang galing! Sofia, hintayin mo lang na palayasin ka. Oo nga. Puno ng pagmamahal ang regalo. Alright. Magsalita ka. Ibinigay mo ang kwintas sa iyong unang pag-ibig. Kayo talagang dalawa, gaano nyo ba talaga kamahal ang isa't isa? Ang kwintas na ginawa ng buong puso. Sigurado, napakahalaga nito. Mali ka dyan, asawa ko. Di ba't ibinigay ko na ang kwintas sa iyo? Hindi pa ba patunay yan ng pagmamahal ko?
Ikinulong ko ang kuwintas para lang paalalahanan ang sarili ko. Nasabihin kung gaano mo siya kamahal. Ang simbolong regalo ng pag-ibig. Kailanman ay di ko natanggap. Gagawan na lang kita ng bago. Mama, Papa, huwag kayong mag-alit. Ayoko sa tira-tirang bagay galing sa inyo. Clarice, tumawag ka ng ambulansya. Tawag na. Pangatlong beses nyo na po ito ngayong buwan. Gusto nyo po ba ng membership card? Naging maradas lang si Mama. Hindi dapat nangyari iyon. Isang pagkakamali lang. Sa tingin ko, kinuha ni Sofia ang kwintas para itapon ito at panatilihin ang kapayapaan sa pamilya. Tama. Sofia, ang kwintas na yon, ipasisira mo na lang ba? Kaya mo talaga? Bibilhan kita ng mas magandang alahas para bumawi sa sakit na naidulot ko sa iyo. Ang taong dapat babayaran, hindi ba ako yun? Oo nga pala. Dapat ko ring pasalamatan si Sofia sa pagpapakita ng aking pagkukulang. Sofia, gamitin mo ang card na ito. Salamat, Papa. Tingnan mo kung gaano kasaya si Clarice. Ako na ang magdesisyon. Mag-book na ng ticket. Ngayong gabi, lilihad tayo sa Europa para magpalapit ng damdamin. Talaga po? Napakahusay naman. Aba. Umuwi na ako. Ika-5 araw na. Bakit ikaw lang ang nakikita ko? Kasi hindi naman weekend ngayon. Kung weekend, makikita mo rin si Kuya Justin. Mama, Papa, Thailand, Singapore, Indonesia curry at Bakute Basil ng Indonesia. may sakit ka ba? Bakit ka kumakanta? Pero totoo naman ang sinasabi ko. Si Papa, business tycoon, araw-araw, nasa biyahe. Si Mama, movie queen, naglalakbay sa iba't ibang bansa. Hindi ako naniniwala. Paanong sila? Iiwan ng pinaghirapang hanapin na tunay na anak. Ikaw ang sumasabotahe para di ko makita sina Mama at Papa. Ang kanyang mukhang parang naaawa. Parang si Blackie sa bahay. Bigyan siya ng bola ni Blackie. Makakapagpasaya. Wala pa alam. Umuwi na, sina Mama at Papa. Baka mahirap nga talaga iyan. Sumama ka na sa akin ngayon. Tunay na tagapagmana. Pinauwi mo nga sina Mama at Papa. Alam ko na talaga, mahalaga naman ako sa inyo. Clarice, bakit mo kami pinatawag ng nagmamadali? May problema ba? Sabi ni Nanay Rosa, ayaw mo mabuhay. Papa po, Mama po, sana po ako. Maging inyo sana, tunay na anak talaga. Baka naman, lumabas na ang DNA test. Hindi ba 30 araw yon? Kakapahinga ko pa lang. Bakit? Ang bilis naman ng isang buwan. Isang buwan, South Project. Hindi ba makuha? Mga inutil kayo? 10 araw pa lang ang lumipas, 60 oras at 30,000 minuto. Ang galing. Bukas. Magpa-beauty ako. Kalahating buwan, mag-negotiate ng trade. Hindi mahirap. Opo. Ang art exhibit ko, wala ng final deadline. Umiyak ka na lang. Huwag pigil. Papa, Mama, ito ang dahilan ng pagbalik ninyo. Para gampanan ang tungkulin ng anak ng mga Reyes. Ayokong maging tulad ni Sofia, maging palamuning walang silbi. Palamunin lang ako. Hindi ko inaasahan na si Clarice ay naghahanap ng gulo. Ano ang gagawin ko? Wag na. Desisyon ko na ito.
Gusto kong maging proud sila sa akin. Hindi ayaw mo. Bakit mo ako pinipigilan? Natatakot ka bang masyado akong magaling at malantad na wala kang silbi? Sino ba nagsabing, hindi ako kontento sa pagiging karaniwan? Likas akong ambisyoso. Hindi ako magiging tulad ni Sofia na walang ginagawa, kundi magpalamunin. Kung ganyan ang tiwala mo, anong gusto mo? Magtatagumpay ka. Hindi kontento sa pagiging karaniwan. Gusto mong maging tagapagmana? Hindi. Gusto ko lang maging katulad ng aking kuya. Kami ay hindi tulad ni Sofia. Totoong iba. Hindi ako naghahanap ng hirap. Sa totoo lang, kayo po palagi ang aking huwaran. Mula pa noon, gusto ko nang maging katulad ninyo. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Mag-isa akong lumaki sa labas at hindi ko naranasan ang init ng pamilya. Ito lang naman ang maliit kong hiling. Hindi man lang kayo makapagbigay sa akin? Roberto, gusto lang ng bata ng pagkilala. Kung Wala akong problema. Siya. Ben, ischedule mo siya bukas. Si Po. Talaga? Ang saya. Sa wakas, makakasama na ako sa pamilyang ito. Walang makapigil sa taong naghahanap ng gulo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Bakit naman? Ma'am Clarice, ang pangumagang klase mo ngayon nagsimula na. Simula ngayon, gagawin ko na ang unang hakbang para maging tagapagmana ng mga Reyes. Sa pamilyang ito, gusto ko maging mahusay. Ma'am, ang mga aklat ay mga babasahin ninyo. Napakarami. Ito ang pamantayan ng Reyes Training. Lahat ay ayon kay Sir noong panuntunan. Sir noon magaling. Ma'am po. Ako nga ay dugong Santos. Kaya ng kuya ko, kaya ko rin. Ma'am, handa na po ang tanghalian. Ito ang pinakabagong haute couture. Ilagay doon. Tito Ben, kailan naman tayo kakain? Konting tiis muna. Kapag nasuri na 5 years na ng financial management, lahat ng market cases. Tapos ang programming ng Reyes kopyahin ng buo ng 20 beses. Ang unang bahagi ng gawain ay matagumpay na natapos. Ma'am, baka sumuko na lang kayo. Maiintindihan ka ni Sir at Ma'am. Ayaw ko. Gusto ko talagang sina Mama at Papa ay hahangaan sa akin. Patunayan ko mas mahusay kay Sofia ng 100 beses. Bakit siya pwede kumain? Bakit naman siya pwede kumain? Bakit siya sobrang libre? Kasi palamunin lang naman ako. Sinabihan na kita dati, ayaw mo lang makinig. Mabuti na rin to, magsipag ka. Ako ang walang silbi. May mas magandang bukas tayo pareho. Sa wakas, natapos ko ring basahin lahat. Sabi na nga ba, ako lang ang nababagay na maging anak ng pamilya Reyes. Ma'am, bawal pa pong kumain. Bakit?
Di ba sabi mo pwede nang kumain kapag natapos na? Klase sa kagandahang asal na po kasunod. Dan na. Ang isang dalagang Pilipina ay hindi kumakain bago ang klase sa kagandahang asal. Sofia, huwag kang masyadong magmagaling. Sinasabi ko sa'yo, kapag busog ang kalooban, yun ang totoong busog. E di kumain ka pa ng marami. Sa loob ng 2 oras, ang klorera sa ulo mo. Bawal mahulog at bawal gumalaw. Tsaka ka lang makakapasa sa klase. Kaya ko to, para maging tunay na anak ng pamilya Reyes. Kailangan kong makapasa sa mga pagsubok. Tingnan mo lang. Kapag nalampasan ko to, sa pamilya Reyes, wala ka ng lugar na matatayuan pa. Kung may lugar man ako, hindi ko alam. Pero, mukhang hindi ka na makatayo ngayon. Bagsak ka. Shock. Kahit bumagsak ako, wala akong pake. Makakakain na rin ako sa wakas. Ma'am Clarice, may klase ka pa sa gawaing bahay. Bakit kailangan ko pang mag-aral ng gawaing bahay? Dapat walang dumi sa bahay, malinis na malinis. Walang isang buhok o isang balahibo ng aso. Ma'am, ang lakas mo po magpunas? Huwag kang magpunas ng may galit. Dapat banayad at maingat. Sis, ka. Pagkatapos magpunas, pahinga na. Ayoko na kung sino gusto. Siya na. Pero ito ang training galing kina sir at ma'am. Hindi ka ba takot na biguin sila? Ma'am, marami ka pang kailangan gawin ngayon. May Gudsheng Yangkin at German. Meron pang Arabic at Frances. At saka, Tumigil na ako. Sofia, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Lalaban ako sa'yo. Tawag ambulansya. Maliit na bali lang. Wala namang malala. Magpahinga lang. Palagi po kayo rito sa ospital. In-upgrade po namin kayo sa SVIP. Parang nasa bahay kayo. Salamat, Doc. Walang mahirap. Basta sumuko. Sabi ko na sa'yo, mahirap ang mga kursong iyan. Hindi ka nakinig. Ayan, nasa ospital ka na naman. Nagugutom ka na ba? Hindi ka pa kumain? Eto. Hindi po. Sinabi kanina ng doktor, bawal kang kumain ngayon. May corona? Dapat may bigat. Pinaalaga ako ni na mama at papa Boring Laro. Kuya, masakit iyan ko. Mag-CR ako. Tuwing maglalaro ka, mag-CR ka. Tapos ang laro, Kuya, Kaya ko ring maglaro. Ayaw niya. Gusto ko po. tama na. Sabi na ng doktor, kailangan mong magpahinga. Huwag kang mainit ang ulo. Kuya, Laro na. uy Sofia. Tingin ko talaga ayaw mo na magkaroon ng bonding kami ni Kuya Ako. Alam ko ang sarili kong katawan. Ngayon ang pinakakailangan ko ay ehersisyo. Ang kanyang isip ay akma sa kanyang hirap. Opo. Kuya, maganda ang record ko. At saka, ang IQ ko mas mataas kaysa sa iba. Kaya siguradong carry kita. laro na. Si Kuya, henyo, walang emotions, tahimik. Pero ako lang ang nakakaalam na ang laro para sa kanya ay parang veterano na humawak ng manibela. Mag-healer ka talaga nag-aalay sa kalaban. Ano ba? Kulang ka ba sa pagmamahal ng ina? Kuya, wala ako kuya. Dumating na gamit ko. Siguradong kaya ko na. Support, bumili ng Magic Power Cloak. Ano? Magsuot ng shroud, magwisik ng bigas sa phone. Mas mahusay paggalaw ng manok sa'yo.
Nakagawa ka ng bagong record ng kuya ko 20 na sunod-sunod na talo. Ang lupit mo? Sabi mo mataas IQ mo? Mas mahusay pa ang unggoy sa'yo. Hala, Simula pagkabata, si kuya ko, laging talo, at sagad ang panlalait. Talagang mararamdaman mo ang tunay na lamig ng puso. ilang araw rin sa ospital. Nakalabas din ako sa wakas. Basang-basa si ma'am. Sabi ni na sir at ma'am, dalhin ka agad sa sauna para mawala ang pagod mo. Ayaw lang nila akong siponin. May halaga pa rin talaga ako sa kanila, mama at papa. Dahil madalas maospital si Clarice Santos, gumawa ako ng plano para sa kanya. Unang hakbang, pagtanggal ng malas gamit ang tubig. Sa artificial rain na ito, nagdagdag ako ng 36% sterilization system. Mas makabaguhan ito kaysa sa pag-usok para sa swerte. Sir, ma'am, ang artificial rain ay napaliguan na ng buo ang pangalawang ma'am. Nasaan na si Clarice ngayon? Tito Ben, pwede na ba akong lumabas? Hindi na ako makahinga. Pagkalipas ng isang oras, mas magiging malinis ang pagpuksa sa mikrobyo. Ma'am, magtiis ka pa muna. Kaya ko to. Kakayanin ko ito. Hindi ko dapat sasayangin ang kabaitan ng pamilya ko. Pagkatapos sa tubig, ikalawang hakbang, pagsunog sa apoy. Parang sobra naman. Inihanda sa sauna room ang ultraviolet sterilization at infrared system. Ang mga uling ay binasbasan na rin. Parang pagtalon sa apoy, mas maganda ang epekto ng mataas na temperatura. Trinato ba ni kuya si Clarice na parang hapon? Dahil sa dalas niya sa ospital, ginawan ko siya ng isang trust fund. Ang insurance na ito ay may kumpletong coverage para maiwasan ang ating dagdag na gastos. Magaling anak ko. Akin na. At saka, si Sofia lang ang walang pinagkakaabalahan. Kaya, ang beneficiary ng siguro ay si Sofia Reyes. Tuwing ma-ospital si Clarice, makakakuha si Sofia ng pera. Inihanda ito ni na sir at ma'am para sa inyo. Isang trust fund. Para makasiguro sa kaligtasan nyo. Mabuti ng handa. Di ko akalaing. Isinaalang-alang ito ni na mama at papa. Opo. Trinato na talaga nila ako bilang tunay na pamilya. Tito Ben, gusto kong magpasalamat ng personal kina mama at papa. Dalhin mo ako sa kanila. Sige po, pumunta ka na. Papa, mama, lahat ng inihanda ninyo para sa akin na subukan ko na. Hindi ko akalaing mahal nyo ako ng ganyan. Napakabait ninyo. Mula ngayon, sisikapin ko ng doble para maging pagmamalaki ninyo. Hindi ko akalaing gustong-gusto ni Clarice ang ritual ng paglilinis ng pamilya. Oo nga, Kung di iisang pamilya, di iisang pinto. Clarice, sabi ko na nga, marunong kang magpasalamat. Ngayong nakalabas ka na, nakatanggap ako ng pinakamagandang pelikula sa karera ko. Sa wakas, doble blessing na. Binabati kita isa na namang mahalagang papel sa buhay. Tara. Mama, pelikula mo siguradong Grand Slam lahat at mananalo sa lahat ng award shows. Dahil ang bait ng pamilya sa akin, dapat mag-ambag ako para sa karera ni Mama. Sa malasakit mo, kontento na ako. Huwag maunahan ni Sofia. Isusulat ko na agad ang review para kay Mama. Busog ako. Enjoy kayo sa pagkain. Magulo ang showbiz. Si Mama ay sa talento lang. D. A. Ikaw,
Huwag kang magulo ah. Pinalaki ka ni Mama. Wala kang utang na loob. Hinihikayat mo akong gayahin ka. Paano nagkaroon ng mga Reyes ng ganitong walang utang na loob? Nakukulangan ako para sa kanila. Para sa ikabubuti mo talaga. Mabait sina Mama at Papa. Hindi ka nila palayasin. Hindi ibig sabihin na gagayahin ko. Siguradong babawiin ko ang mama ko. Kopyahin content ko, i-post sa lahat ng platform, at kontrolin ang komento. Wala akong makikitang masamang review, pera. Walang problema. Ngayon mag-iiba na ang tingin ni Mama sa akin. Ma'am Elena, nasa trending ka. Pero naka-leave naman ako ngayon. Bakit ako magte-trending? Tingnan mo. Hindi pa nga lumalabas ang pelikula, may nagmamarket na agad sa ere. Sa ere. Pinupuri na ako ng sobra. Inaakala ba nila tanga ang manonood? Ano ba to? Sa ganitong tingin. Yung mga award na nakuha niya dati. Malamang, hindi naman matataas ang quality. Sino ba ang naninira sa akin? Kapag nahuli ko, babawian ko siya. Ngayon ang buong bansa. Pinag-uusapan ang bagong pelikula ko. May sumulat ng isang review. Pinuri ako. Parang wala nang katulad. Sa balat ng lupa. Ngayon ang sitwasyon. Hindi na talaga makontrol. Ang manager ko. Iniimbestigahan ito. Sino ba ang nag-post? Kakita ko lang ng trending. Baka si Clarice ang may gawa kapag nalaman ito. Ma, huwag kayong magalit. Ma, huwag kayong mag-alala. Sa internet, iba-iba ang tao. Itong bagay na ito, huwag nyo nang dibdibin. Ay, Sofia Reyes. Gusto mong baliwalain ang effort ko? Ma, alam ko kung sino ang sumulat. Sino? Ako yon. Ako ang sumulat ng review. Ikaw? Bakit mo ginagawa sa akin to? Ma, huwag niyo akong masyadong pasalamatan. Bilang anak ninyo, trabaho ko lang ito. Akala ko, gagawin ko ng tahimik at hindi na magpapakita. Pero may mga tao, ayaw mapalapit sa amin ni Mama. Tama na. Ako ang sumulat ng review. Ako ang bumili ng trolls. Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Gusto ko lang. Sumikat ang mama ko. Sobrang sikat. Hindi ko kayang iangat. Sadyang hindi ko kaya. Mama? Hindi mo ba talaga alam kung ano ang nangyayari? Na trending si Mama, 3 araw na siyang binabash. Araw-araw akong nag-aaral ng kurso. Hindi tulad mo na free may oras mag-online. Itong parangal na pelikula may 2 parte. Unang parte na release na, si Mama na sa part 2. Hindi pa nag-shoot. Mama, hindi ko alam na ganito. Kung alam ko lang, na ganito tiyak, hindi ko gagawin. To. Dahil ako ang may sala, magpo-post na ako agad para maglinaw. Please wag ka nang mag-effort. Diyan ka lang. Wag kang gumawa ng kahit ano. Tulong yun sa akin. Mama, hatid ko muna kayo magpahinga. Sofia Reyes. Sinasadya mong di sabihin sa akin na 2 parte ang movie para lang mapahiya ako kay Mama. Sinabi ko naman sa'yo dati. Pero ang tigas talaga ng ulo mo. Ito ay isang bitag mo. Alam mong mahal na mahal ko si Mama, kaya sinadya mong pagsulatin ako ng review. Tigil na po. Sa 2 days, sasama na ako sa set. Sa set mismo. Kulang ng isang katulong. Sofia, sama ka sa akin sa set para hindi kayo mag-away pag nagkita. Pumasok? Mama, wala talaga akong kaya tama na lang. Mama, ako na. Dahil ako ngayon nakagawa ako ng malaking gulo, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Subalit, Mama po, galit ka pa ba po talaga sa akin? Ayaw mo pa ba akong patawarin? Sina, Talaga, ang galing kaming mag-ina. Sabay pasukin ang showbiz. Sa lokal na showbiz. Ay isang magandang kwento. Baka ang set? Malas na naman talaga.
Ngayon, inimbitahan natin si Ma'am Elena na movie queen para maging bida ng pelikula natin. Dahil sa pagsali ng isang batikang aktor, ang pelikula natin ay tiyak na mabenta. Makasali sa paggawa ng pelikulang ito ay isang karangalan. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga sa mama. Ako naman, ako ang tunay na anak ni Ma'am Elena Clarice Santos. Kahit anong role, gagawin ko talaga ang aking makakaya. Talaga namang anak ng movie queen. Ang ganda niya talaga. Oo nga, sobrang mahal ng movie queen itong anak, baka sa hinaharap, sikat na actress rin siya. Sa bahay, nag-aral ng profesional na kurso sa pagluluto. Ang mga cupcake ay ginawa ko. Bagong dating. Ito ang afternoon tea ninyo. Huwag kayong mahiya. Direk, tara. Kain lang kayo. Ang ginamit ko ay ang pinakamahusay na sangkap at garantisado ang lasa. Para gawin itong kalokohan, napagod ako ng husto. Ilang araw ko ginawa, masakit ang katawan ko. Subalit, para maganda ang impresyon nila sa akin ay sobrang sulit talaga. Masarap talaga ang lasa, kaysa sa cake shop sa labas. Mas masarap. Masarap. Mama, nitong mga araw, nagbigay ako ng abala. Pero huwag kang mag-alala. Kapag sumali na ako, hindi na ako magbibigay ng pag-aalala ninyo. Aray, masakit tiyan ko. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Direk. Ang cake na ito, may mali nga. Imposible talaga ito. Direct ginawa ko mismo lahat ito. Guy. Paano naman? Tingnan nyo, hindi naman ito. Clarice, paano mo ginawa ang cake na ito? Sumunod naman ako sa recipe ng cooking class. Ang dami lang talaga. Simula noong 7 araw, nasa refrigerator na to. Imposible namang may problema. 7 araw? Paano naman tumagal? Nanay Rosa, tawag ng ambulansya. Bilis. Opo ho. Nasaan ang pasyente? Wala na pong problema. Dahil lang, nagka-food poisoning ang buong crew. Napabalita na sa balita. Pasensya na po, Direk. Nangyari na ito, ako po naman ang mananagot dito. Sa shooting day, lahat ng crew ay na-hospital. Kakaiba talaga ito. Ang anak mong ito, hindi ko na kayang gamitin. Kung may mangyari pang iba, ang losses ay hindi matataya. Direk. Eto, misunderstanding lang ito. Gumawa ako ng mabuti. Naging masama. Pasensya na po ho. Tingnan nyo, may background music siya. Paano ko gagamitin? Hindi, ito. May emergency po. Direk. Hindi. Direk, hintayin mo. Babalik ako. Sasabihin. Pasensya na po, Direk. Napahiya ako sa'yo. Mama, balita ko na ospital ka raw. Anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, Clarice. Hindi naman talaga nakakagulat yan. Ma'am Elena, yung role ni Clarice, bagay na bagay sa kanya. Ako, oo, bagay na bagay. Ako si Clarice, muli bumalik na naman. Ate, ang galing mo. Yung cameo role mo sa pelikula. Ang cute at inosente mo sa leaked photos. Siguradong mag-arte ka ng madalas. Ate, namana mo kay movie queen. Lahat ng magandang lahi. Paglabas ng pelikula, siguradong blockbuster. Lagi ka sa landas ng tagumpay. Salamat sa inyo. Pero, mas alagaan ninyo ang sarili. Sige, hindi na kami mga abala sa iyo. Bye, ate. Bye-bye! Sofia, oy! Ikaw ba ang naglason sa cake? Gamit ang masamang paraan? Inagaw ang papel ko. Talaga, ang dami mong punta sa ospital. Mababaliw ka rin sa isip. Ikaw. Sofia, oy! Sabi ko sa'yo kahit anong gamitin mo, masamang paraan ang may dugo kay mama at papa. Ako iyon, sila laging walang kondisyon. Choose me. Sofia, Clarice, kauuwi lang kayo. Swak, bukas, dadalo tayo sa charity gala. Tingnan ninyo, alin ang bagay sa akin? Dadalo na naman sa gala?
Pero nakakabagot ang ganong gala. Buti naman, hindi pa ako nakadalo kahit isa sa public event. Sa gala, magpe-perform ako ng mabuti. Magningning. Ito ay isang magandang pagkakataon para ipakilala ako. Sa oras na iyon, siguradong ako ang pinakamaganda para malaman ng lahat. Ako ang tunay na tagapagmana. Ngayon, paparating si Chairman Roberto Reyes, kasama si Movie Queen Elena, at ang kanilang mga anak. Si Sofia, ang cute na ito, hindi pa alam na ang damit na ito na suot niya ay pinalitan ko na. Suot niya ang peke para sa high society na dinner. Hintayin na mapahiya siya. Ang damit na suot ni Sofia, halatang peke. Siya, sa ganitong event, nagsuot ng peke talaga. Ang cheap naman talaga. Kaya naman ampun lang ng mga Reyes. Kaya pala hindi kayang pantayan, ang tunay na tagapagmana. Si Clarice naman, halatang sosyal na babae. Tama ka dyan. Ang paboritong anak ng mga Reyes ay si Clarice lang. Ang daming media. Nakanganga ka ganyan. Makukunan ka ng pangit na pic. Ano bang itinuro ng teacher? Tara, sa harap tayo mag-socialize. Sofia, samahan si Clarice para mafamilyar. Ang boring at nakakapagod socializing. Imbes dito mag-socialize. Mas mabuti pang kumain ng masarap. Talaga, ayaw niya akong isama, di huwag mo akong sisihin. Diyos ko, Sofia! Dumalo ka sa napaka-garbo dinner at nagsuot ka talaga ng peke dito. Ang anak ng Reyes ay nakapeke. Halatang peke ang tag na ito. Wala talagang respeto sa gala. Sofia, alam mong may gala ka ngayong gabi para dumalo, tapos nakapeke ka pa? Ang tunay na gown, hindi naman siguro na ibenta mo, dati nang nahuli, na lihim na inilipat ang ari-arian ng pamilya. Akala ko, hindi ka pa rin natututo? Anong sabi mo? Hindi ko ibinenta. Yung tunay at pekeng anak, narinig ko na. Talagang ang hindi tunay na anak, hindi madaling paamuin. Oo nga, nagnakaw pa ng gown para ibenta. Ang babaw naman. Sofia, hintayin mong mapahiya ka sa publiko. Sa wakas talaga, nakaganti na nga ako ng husto. Malinis ako. Wala akong pake. Yung gown na suot niya, kanina lang sa exhibit, may lumabas na parehong tunay. Parang galing sa pamilya Reyes. Kung gayon, Miss Sofia, hindi alintana ang opinyon at nag-donate ng tunay na gown sa Charity Foundation para sa kawanggawa. Ito ang tunay na class. Ito ang tunay na sosyal. Mababa pero mayaman ang loob. Ikaw, anong sinasabi niyo? Nay Hoza, ikaw, saan ka ba pupunta? Si ma'am inutusan ako na i-donate ang lumang damit ng brand. Sakto, idonate na rin. Si Miss Sofia, hindi nakikipag-agawan. Tahimik na nag-charity, hindi tulad ng iba na nagsasayaw sa kasal ni Kuya. Hindi ko naman i-donate. Miss Sofia, huwag kang mahiya. Naaapi ka. Hindi ka nakikipag-away. Ang galing ng ugali mo. Wala naman umaapi sa akin. Tunay at pekeng anak, wala pang hatol. Sa tingin ko, ito ang tunay na sosyal. Malinaw ang kaibahan. Si Clarice, ang fur coat na suot niya, hindi alintana. Ang tema ng gala, na protektahan ng hayop. Walang bili, walang patay. Walang patay nga. Tingnan mo ang balabal niya, parang totoong fur. Di alam kung ilang inosenteng buhay ang nasaktan. Sarili lang ang iniisip magpapasikat. Walang respeto sa buhay. Nakakadiri talaga. Hindi ko po alam. Ang theme ngayong gabi po ay, Ngayon first time niya sumali sa gantong charity gala. Di niya alam rules. Di ko nasabihan agad. May kasalanan din ako. Pasensya na. Mabait si Miss Sofia. Kanina inakusahan siyang peke, suot ngayon ipinagtatanggol pa niya nagsasalita para sa kanya. Talagang hindi nga lumaki sa pamilya Reyes. Kahit ibalik, hindi magiging prinsesa talaga. Walang breeding talaga. huwag kang magkunwari.
Ginagamit mo ako para sumikat. Ano na naman problema ninyo? Papa. Mama po kuya. Kasalanan ni Sofia. Di niya sinabi ang charity theme. Pinasuot ako nitong gown at pinahiya sa harap ng lahat. Siguradong sinadya niya. Marami kang inaaral na kurso sa bahay. Di ka ba matututo kay Sofia? Tumahimik ka, wag mag-away. Mahirap ba? Ang resulta ng DNA bakit wala pa? 20 araw pa lang. Sige, anuman ang resulta ng DNA, ipapadala natin si Clarice sa Argentina mag-aral. Pero ang Argentina ang pinakamalayong bansa sa atin. Siya, Pwede, aalis ako. Siya? Bakit di siya palayasin kaya? Bakit hindi siya umaalis? Salamat sa inyong lahat sa dedikasyon sa charity. Ipinapahayag ko ang tatanggap ng Best Contribution Award ngayong gabi. Chairman Roberto at Ma'am Elena, pakiakyat ang buong pamilya para sa award. Sofia, narinig ko na ibinigay mo ang tunay na gown. Ang bait mo naman. Tara, Sumama ka naman kay mama para sa award. Mama, Ako, Mama! Gusto ko rin doon. Naka-fur ka. Huwag ka nang sumama. Dito ka lang. Ubus na ang pasensya ko. Ako ang tunay ninyong anak. Bakit siya ang tatanggap ng award? Siya ang isinama. Ako hindi. Ako naman ay ipapadala sa malayong lugar para mag-aral sa ibang bansa. Mama at Papa, nakauwi na ako ngayon sa inyo. Kung may aalis siya, dapat umalis. Wala na akong pakialam. Ngayon, dapat kayo pumili ng isa sa aming dalawa. Mga bata lang ang pumipili. Hindi ba lahat kinukuha ng matatanda? tama. Hindi naman kayo mahirap buhayin. ganito ako kawalang silbi at laging hindi bagay sa pamilya. Hindi ko inaasahan. Tiyak na pinili ako ng buong buo. At saka si Sofia, talagang bobo naman ang utak at nasa kamay lang natin ay pinalaki natin na maging isang palamunin kung palalabasin natin siya sa labas. Baka hindi na siya mabuhay. Kailangan nating panagutan ito. Salamat Hindi na. Ako o wala siya. Siya o wala ako. Ngayon, dapat ninyong pumili ng isa sa aming dalawa talaga. Kung hindi, makikipaghiwalay na ako sa inyo. Mama po, hindi mo talaga ako kayang iwan ngayon, di ba naman? Kung magpuputol tayo ng relasyon ngayon, magiging modelo ka pa ba para sa akin? Clarice, sa mga taong ito, nagsumikap ka sa labas. Kahit umalis ka sa amin, kaya mong mabuhay ng maayos. Oy! Ano? Lumabas na ang DNA test result? Lumabas na ba ang resulta ng DNA test? Kapag lumabas na ang resulta, mapapatunayan na ako ang tunay na tagapagmana ng mga Reyes. Si Sofia Reyes ay wala ng dahilan para manatili sa bahay namin. pasensya na po. Nasira ang equipment dahil sa pagkakamali ng intern. Inaayos pa namin. Maaaring, kailangan pang maghintay ng ilang araw. Hindi pwede. Kailangan ko na ng resulta ngayon din. Nasira po ang equipment. Kung gayon, utusan kitang ayusin mo iyan. Kung tao ang nasira, kaya kong ayusin. Pero kung makina, hindi ko kaya. Alam mo ba kung sino ako? At ganyan ka makipag-usap sa akin? Subject po, ako po. Clarice, para sa sarili mong kalusugan, tumigil ka na. Baka ma-ospital ka na naman. Pakialam mo, di ako aalis. Hanggat hindi lumalabas ang resulta, ipaglalaban ko to hanggang dulo. Tama na. Umuwi na muna tayo. Sofia, lumabas ka muna. Sofia, handa na ang art exhibit. Pwede bang hiramin ang storage room mo para sa mga paintings? Sa araw ng exhibit, sabay nating dalhin. Siya. Sofia Reyes, nagpapapansin ka nga pala sa kuya ko sa likod ko? Gusto mong pumalit sa pwesto ko, sa puso ng pamilya? Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Abangan mo. Ipasok dito. Ilagay dito. Kung si Sofia ay hindi naprotektahan ng likha ni kuya at nagdulot ng aberya sa art exhibit. Tingnan natin kung paano niya aayusin to.
Tingnan ko kung ano gagawin mo. Pakipanood, lahat ang aking huling obra. Sofia, paano mo nagawang mawala ang likha ni Kuya? Pabigat ka talaga. Sa tingin ko, ikaw talaga sinasadya mong sirain ang art exhibit ni Kuya. Paano to nangyari? Ikaw, kuya, wala po. Hirap akong kumuha ng ticket sa exhibit para lang ma-enjoy ang huling obra ni Justin. Kasalanan ng malas na to. Lumayas ka. Lumayas ka. Kuya! Sofia, kita tayo sa art exhibit. Mag-ingat kayo. Ang art exhibit na ito ay napakahalaga para kay Kuya. Kung magkaroon ng problema ikaw, mapapahamak ka. Oo nga, tama si Clarice, matalas ang dila ni kuya. Kailangan kong i-check. Malito? May isa akong painting dito. Baka nailipat na rin yun. Hindi pwede. Kung itong painting ay ilalagay sa art exhibit, masisira na ang reputasyon ni kuya. Liwanag at anino ni Justin walang katulad, batang bayani nga. Ang obra maestra daw ngayong taon ay napakaganda. Hindi na ako makapaghintay. Oo, sandali po, mamaya na. Welcome sa lahat sa art exhibit ko. Ipapakilala ko sa inyo ang aking obra maestra na ang pamagat ay buhay. Buksan na po nga, dali. Teka lang po. Huwag buksan. Huwag buksan. Kuya, ang painting na ito, huwag mo ipalabas dito. Sofia, maraming tao ang naghihintay makita ang obra maestra ni Kuya. Pinipigilan mo ang pagbukas? Baka nasira painting? Hindi mo maipapakita? Kuya, hindi pwedeng ipalabas itong painting. Kung hindi, magiging mantsa sa iyong karera. Ganoon kalala. Maraming tao ang naghihintay. Kuya, huwag kang maniwala kay Sofia. Buksan mo na. Oo nga, no? Parang magkasabwat kayo? Baka marketing strategy? Tama nga, galing ako sa malayo para lang masilayan ang obra maestra na ito. Buksan na. Kung hindi kayo, ako na. Gusto mo talagang sirain ang exhibit ni Kuya? Galing. Talaga namang obra maestra ng hiyas na anak ito ang tunay na sining. Galing! Itinago ko talaga ang painting ko. Ano tong bagay na to? Kuya, pasensya na talaga. Baka nagkamali ang workers, kaya inilipat nila ang painting ko. Ang husay ng stroke, balik sa simple, dalisay at simple. Kaya pala ang titulo, tinatawag na buhay. Walang anyo ang dakila. Tahimik ang dakila. Talagang henyo. Bata pa, napakalalim. Pag-unawa sa buhay, ang inkwash tone sa liwanag at anino. Walang kapantay. Hindi po. Ako ang gumawa nito. Pinaglaruan ko lang. Ano tong masterpiece? Kung di mo alam, tumahimik. Bakit hindi ko alam ang sining? Kung walang panlasa, huwag pilitin. May mga tao, walang artistic sense. Salamat sa lahat sa paggusto ng painting ko. Pero gusto kong linawin, itong painting. Gawa ito ng kapatid kong babae. Kuya, ginagawa mo? Ang painting mo, mas maganda sa finale ko. Mundo ng karangyaan, simple ang dakilang daan. Karapat dapat ka dito. Henyo si Kuya. Mas talented pa ang kapatid na babae. Pamilya ng henyo talaga. Gusto kong makita ng malapit, obra maestra. Tama. Anong banal sa painting na ito? Bulag ba ang mga mata ninyo? Sofia Reyes, huwag mayabang. Ambulansya. Tawag ng ambulansya. Tara.
Kuya, ikaw pala talaga? Nasugatan ka sa art exhibit. Ako dapat ang pumunta. Kuya, ang busy mo. Pumunta ka pa para alagaan ako. Pinakamabuti kang kuya. Hindi naman. Wala kasing ibang pumunta ngayon. Si Sofia araw-araw nasa bahay. Walang ginagawa. Kumakain ng kanin ng pamilya. Bakit di siya pumunta mag-alaga? Tumaba na si Sofia. Tumaas din body fat niya. Para mapataas steps niya, binigyan siya ni Papa ng walang kwentang trabaho sa office. Magti-time in siya daily. Papa, pinapasok ang outsider sa company. Kung ganoon, sasama rin ako. Masamang balak ni Sofia. Bantayan ko siya palagi para sa pamilya natin. Bantayan bawat post. Oy, Oras ng trabaho. Kayo ang mukha ng kumpanya. Sino pumayag na nandito kayo? Kumakain at umiinom. Akala nyo ba nasa bahay kayo? ito si Miss Sofia na nagbigay ng afternoon tea. Sofia Reyes. Anong klaseng donya siya? Ako, ang tunay na eldest Miss Reyes. Siya ay isang fake lang talaga. Buksan ang mga mata. Tingnan ninyo mabuti. Chairman, siya ang papa ko. Binigay sa akin ni Papa kumpanya. Kumpanya, magbabago na. Ma'am, morning. Ganyan dapat, okay? Kayo dalawa Pabaya kayo, Walang bonus ngayong buwan. Kung mahuli ko pa kayo, sisantihin ko agad. Ikaw talaga, Sofia, ha? Talaga naman, nung wala ako. Tinuruan mo ang mga empleyado namin ng tamad. Ngayon, sa mama at papa, disiplinahin kita ng mabuti. Saan galing ang dunyang ito? Ang laki ng yabang niya. Mas mabuti pa talaga si Sofia. Bahala na. Ang hirap talaga ng mayayaman. Kaming mga empleyado. Perang nakakahiya. Tiis na Pagod na Ikaw din, pagod na. Ikaw ha? Ang damit ko, sa oras ng trabaho, hindi naman nagsisikap, nagparty na. Bakit ka na naman nagwawala? Busog na ako. Makatrabaho ako ng mabuti. Sofia Reyes, tamad ka na nga dati, okay na lang, at pati sila, ginawa mo silang kasing pabaya mo. Pero ang afternoon tea, benepisyo naman ng kumpanya Ang galing mo naman, hindi ba? Pera ng pera, ng pamilya Santos? Talaga naman? Ang ampon naman, magastos talaga. Di ka nasaktan, negosyo namin, masakit sa akin, mahalaga. Huwag mo na isipin naman may problema siya. Tara, magpalit ka ng damit. Wala ng oras. Ginugol ni Sir Roberto ng 1 taon. Sa wakas, ang ekspertong hinikayat. Darating na siya para mag-umpisa. Seryosohin ko talaga. Huwag na magkaroon ng aberya. Wala yun, Tara. Anong tingin? Ibitaw mo yan. Tigilan mo na. Ang daily report ngayong araw, ang work plan ngayong taon, ang KPI summary ng susunod na 3 buwan, ipadala lahat sa email ko. Pero alas 4 na. Malapit na ang uwian. Uwian na. Uwian lang ang alam mo. Nagbibigay ang pamilya Reyes sa inyo ng pera para kayo mag-isip ng uwian? Kung hindi kayo maraming gagawa. 9, 6, masyadong maluwag pa rin. Dapat na ang oras ng trabaho planuhin sa 24 na oras, kahit 24 man lang. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? Hello po, mag-a-apply po ako dito. Join. 5 milyon? Tama, napag-usapan na ito ni Sir Roberto. Ano ka ba? Manghihingi ng 5 million? Linisin mo ang bibig mo. Ako ay inimbita ni Sir Roberto. Worth? Pera ng pamilya Santos ay hindi basta-basta nakukuha. Layas, hindi namin iproseso ang kontrata. Ang kumpanya nyo, malakihan ninyo akong inimbita. Ngayon sisibakin ninyo ako. Niloloko ninyo ako? Ay nako, ang laki ng hiling mo. Bigla kang hihingi ng 5M. Kung pumayag ako sa iyo, magiging uto-uto ang pamilya Reyes? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kaming mga Reyes, hindi kulang sa empleyado. Sige. Huwag ka magsisi. Mamaya pupunta ako sa inyo, kalabang kumpanya. Ingat sa pag-uwi, layas na. Kaming mga Reyes ay hindi ka namin tatanggapin.
Engr, Castillo. Hinintay ka namin sa wakas, nandito ka. Ang Reyes Group nyo, anong klase ng talento ang wala? Hindi ako bagay. Paalam na. Engr, Castillo, huwag. Ano ba itong nangyayari? Siya ay tinanggal ko na. Palakang may 3 paa, bihira. Taong may 2 paa, marami sa kalsada. Ikaw, Si papa ko, mag-isa na mamahala ng ganito kalaking kumpanya, madali ba? Lahat gusto makinabang. Paano naman siya nakagawa ng ganito kalaking? Kung Engr Castillo ay malaman ni Chairman na umalis sa galit, papatayin ako ni Chairman. Pumunta muna tayo sa meeting. Pagkatapos ng meeting, sasabihin ko agad kay Chairman. Aiko, Ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Ang mga empleyadong ito, walang silbi ba? Ang opisina ni Papa, napakagulo. Walang nag-aayos para sa kanya. Pero, buti na lang ako ang tumulong. Sir Roberto, ang opisina ng Chairman ay bawal sa ibang tao. Mahalaga ang mga dokumento dito. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang tunay na anak ni Chairman. Hindi lang paglilinis ng opisina, sa hinaharap, ang buong kumpanya ay akin. Pero, Walang pero. Kung ano ang sabi ko, susundin. Wala si Sir Roberto. Ako ang kumatawan. Pansamantalang namamahala ng kumpanya. Ano ang hawak mo? mamaya ay may mahalagang kontrata na pipirmahan. Dahil wala si Chairman, hintayin na lang natin siya bumalik. Anong hintay? Basta nandito ako. Ang Reyes Group ay walang mawawala. Kontrata lang naman yan. Ako na? Ay naku talaga. Pagbalik Sir Roberto, paano ko nga siya sasabihan? Ma'am Clarice, Ano ba yan? papalit siya kay Sir Roberto pumirma ng kontrata? Kaya ba ninyo pigilan siya? Sa totoo nga lang sa aming pamilya. Wala makakapigil sa kanya. Pero po, ang bagay sa proyekto, hindi pwedeng biruin naman. Clarice, pinapayuhan kita. Huwag ka nang makialam dito. Kung may pagkakamali, hindi mo kayang panagutan. Akala mo ba ako ay tulad mo na walang silbi? Bakit ako magkakamali? Tsaka naman, ako ang tunay na anak ni Papa. Mahal na mahal niya talaga ako. Wah. Noon pa. Noon kasi, hindi ko natagpuan ang tamang direksyon ko, kaya ka nakinabang noon. Ngayon, nasa kumpanya na ako ni Papa. Sa wakas, level up na ako. Ikaw nga, huwag kang maging pabigat. Huwag kang maging helpful. Respetuhin ang pagpili. Alagaan mo na ang sarili mo. Papa, problema? Si Sir Roberto, bakit isang paslit ang makipag-usap sa amin? May pong aksidente na. Hindi pa bumalik si Sir R. Magpapakilala po ako. Ako tunay na anak ako ni Sir R. Wala si Papa. Ako na lang kausapin ninyo. Tingnan mo ang kontratang ito. Kami ni Sir Roberto, halos nakausap na kami. Kontratang ito. Huwag pirmahan. Kami ni Sir Roberto ay napag-usapan na namin. Ang kontratang ito ay panloloko sa atin. Kung gusto ninyong makipagtulungan sa Reyes Corporation, pwede. Maliban kung babawasan ninyo ng 80% ang presyo at 9/1 na hatian. Kung ganun, saka ko kayo pag-iisipan na makipag-partner. Ikaw, paslit ka. Anong kalokohan yan? Ang papa mo, kapag nakita ko, dapat may respeto. Ang ganyang hindi patas na kontrata. Sinasabi mo, Ikaw ang paslit. Ang papa ko ay isang business tycoon. Laging nasa Forbes list. Maraming tao ang nagmamakaawa na makipag-partner sa Reyes Corporation. Pumayag akong umupo at makipag-usap sa inyo ay malaking pabor na sa inyo. At saka, ang mga kondisyon ko ay gawa na ng awa at kabutihan na ipinagkaloob ko sa inyo. Kung ayaw ninyo, lumayas kayo. Ang Reyes Corporation ay hindi nangangailangan ng deal ninyo. Papa ko siya ay masyadong mabait. Iba ako sa kanya. Sa mata ko, walang puwang ang dumi. Hindi ko ibibigay sa inyong mga pulubi kahit isang sentimo. Clarice, anong ginagawa mo? Clarice, anong ginagawa mo? Anong sinabi? tanungin mo, ang mahal mong anak, hindi kami karapat-dapat mag-partner sa inyo. Napakataas. Papaayos lang yon. Feeling ko lang naman medyo unfair ang kontrata nila.
Kaya iminungkahi kong 9-1 at magbigay pa ng 80%. Yung mga matatandang yon ay hindi man lang nagpasalamat at lumaban pa sa akin. Anong sinabi? Papa, sigurado akong proud ka sa akin. Hindi ko inaasahan na sa pag-manage ng kumpanya ay may talento pala ako. Isa pa, pagpasok ko sa kumpanya kanina, nakita ko si Sofia kasama ang mga empleyadong palamunin. Paano ko hahayaan silang maging tamad? Kaya sinuggest ko na mag 24,007 sila. Mas efficient na talaga sila. Talaga? Papa, tama. Ang dinig mo totoo lahat. Pero Papa, wag mag-alala. Kahit pinag-OT ko naman sila, pero hindi ko dinagdagan ang sahod nila. Pinabayaan ko sila kung saan nila gustong magreklamo. Ang Reyes Group ay hindi matatakot sa mga langgam. Tama ba? Isa pang bagay nga. Oo nga, kaninang umaga may isang engineer na nagmodus humingi ng 5 milyong piso kada taon. Pinauwi ko na lang siya. Sabi mo, pinalayas mo si Engra. Castillo? Tama naman, pero lately naman, masipag ako araw-araw talaga. Talaga, kapag bakante ako nag-aaral ako sa opisina ninyo, ng mga dokumento ninyo na maraming walang silbi. Tinapon ko na po lahat. Ang mga dokumentong iyon ay pinaghirapan kong kolektahin ginagamit sa maraming proyekto at tinapon mo. Papatayin mo ako sa galit. Lola, tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Bakit lagi mo pinapatahimik ang iba? Sigurado ako, ayaw mo na malaman ni Papa ang galing ko. Pero ang ginto talagang kumikinang sa huli. Madidilim na paraan ng iba. Hindi matatakpan ang liwanag ko. Papa. Papa. Hindi ka na kailangan ng kumpanya. Umuwi ka na po, Lola. Lola, umuwi ka na po. Sofia, pinapaalis ka ni Papa. Umalis ka na agad. Huwag ka nang tumambay dito. Ang kumpanya ay hindi lugar para sa palamunin. Nag-overtime kaming walang pahinga, ng 1 linggo. Red flag lahat ng medical report. Kung gusto mo kaming tanggalin, diretsohin mo, para hindi bayaran ng endagdagwan. Gagamit ka ng mababang paraan? Tama, ginagawa kaming 24/7 araw-araw. Magsasampa kami ng labor arbitration. Kahit isugal namin ang buhay, lalaban kami sa inyong mga kapitalista hanggang dulo. Lahat kumalma muna kayo. Mali lang iyon. Hindi sa inyo ha. Kayong mga cute na, bigyan ko kayo ng kulay. Tipirin ninyo iyan. Nagkakagulo pa kayo dito? Wala kaming binayad sa inyo para makapasok kayo sa Reyes Corp. Kasi naawa na kami. Tinitiis kita ng matagal. Ngayon, ayoko na. Hindi ko na kaya ang pang-aabuso. Sapakin natin siya. Hinahampas ninyo ako? Papatulong, papatulong. Papa, tulungan ba natin siya po? Pagkatapos po ng away. Tapos, tawagan ng ambulansya. Tapos, tawagan ng ambulansya. Normal na ulit ang company. Dahil sa mga nangyaring insidente, nagpasya ang company na bigyan ang bawat isa ng 1 taong bonus at 1 buwang paid leave. Ang sahod ng lahat ay tataas ng 5%. Ang Reyes Corporation ay may prinsipyong tao muna pinalayas na ang mga nagulo. Mga katulad na insidente ay hindi na mauulit. Kaya makatitiyak kayo. Salamat po, Sir Roberto. Sa inyong salita po, kampante na kami. Pero noong panahon ni Team Leader Sofia, napakabait niya sa amin. Sana po ay huwag siyang sisihin. Oo nga po, si Clarice ang nagpagulo. Noong andito pa si Team Leader Sofia, binigyan niya kami ng iba't ibang allowance at benepisyo. Kaya sana huwag siyang madamay. Reyes Corporation ay may malinaw na sistema. Para sa akin? Tama. Nagpasya ang board na bigyan ka ng 5% shares at i-promote bilang manager. Simula ngayon, maglingkod ka pa sa Reyes Corp, kasama ang lahat. Magtulungan tayo. Hindi naman. Kailangan ko bang mag-step? Ayaw ko nang pumasok. Gusto ko tubig.
Dali. Si Sofia ang may sala. Bakit siya andito sa bahay ko? At inaagaw ang papa ko. Clarice, ako. Bumalik na ko. Sa pagbalik, tiyak na matututo ako sa aral. Muling isilang. Sofia! Iba ka na talaga. Sofia, dati kasalanan ko. Pero nung naospital, nag-isip akong mabuti. Pamilya tayong lahat. Nagsama-sama tayo. Tadhana yan. Dapat magkasundo tayo para hindi mahirapan sina mama at papa. Mas gusto ko pa rin ang dati mong pagiging rebelde. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Ang itsura mo ngayon talaga. Natatakot ako eh. Bubuksan ko na. Kayo pong dalawa. Naghahanap kay Sofia. Ako si Sofia Reyes. Kayo po ay Sofia, kami ang tunay mong magulang. tunay magulang. Tingnan. Ito ang picture mo nung bata. Ito ang birth certificate. Diyos ko, Sofia. Nahanap ka ng tunay mong magulang. Masaya ako para sa'yo. Sofia, sa mga nakaraang taon, hinahanap ka namin. Nahanap ka na namin ngayon. Pamilya namin. Magkakasama na tayo. Sofia, ang laki mo na talaga. Nawalan ka ng mama sa loob ng maraming taon. Umuwi ka na kasama namin, babawi kami sa'yo. Nakakaantig. Sofia, nahanap ko na ang tunay kong magulang. Nahanap mo rin ang sayo. Talagang pinagpala tayo. Kaya kayo po ba talaga ang tunay kong magulang? Oo nga. Bakit ka naming lolokohin? Taga-probinsya kami para lang mahanap ka. Dito kami nagtrabaho sa lungsod. Sa mga nakaraang taon, nagtitiis kami. Marami kaming tiis. Oo. Nakita ka na namin. Sulit ang lahat ng ito. Sulit lahat. Mababa ang pinag-aralan nila. Mukha silang ordinaryo talaga, kaysa sa kasalukuyan kong magulang. Mas katulad sila ng tunay kong magulang. Sofia, umuwi ka na sa amin. Pero, Sofia, kung talagang ayaw mong umuwi, pwede kang manatili dito at magpalamunin. Pagkatapos ng lahat, malaki ang kayamanan ng pamilya Reyes. Pabigat ka lang, hindi naman nila kailangan. Basta makapal ang mukha mo, walang makakataboy sa iyo. makatuwiran iyan, kaya mananatili na ako. Gayunpaman, balik tayo sa usapan. Mahal ng magulang, Ay napakabihira at mahalaga. ugnayan ng magkadugo, mas mahalaga sa lahat. Sa tingin ko, deserve mo. Napakalaki ng bahay na ito. Napakalawak talaga. Mukhang tirahan nga ng mayaman. Tiyak na ang anak ay sanay na sa magandang buhay. Dahil akala mo, mahirap kami kaya ayaw mong sumama sa amin. Sofia, tiyak na sanay ka na sa pagiging donya ng mayamang angkan, kaya hindi mo na kami kilala. Sa tingin mo, pabigat kami sa iyo. Hindi naman. Sa totoo lang, nasa pamilya Reyes ako, at puro walang silbi ang ginawa ko. Wala akong marunong gawin. Kaya natatakot akong sumama sa inyo. Ako po talaga ang pabigat sa inyo. Huwag kang mag-alala. Basta, sumama ka sa amin pauwi at magsama-sama tayong lahat. Bubuhayin ka namin. Tama nga. Noong bata ka pa, umalis ka sa amin, kaya sobra ang aming pagmamahal sa iyo. Basta sumama ka sa amin, pauwi, wala kang gagawin kahit ano. Kami na ang bahala sa lahat. Tama. Sige, sasama na ako sa inyo. Pero kailangan ko munang tawagan ang aking mama at papa. Sofia, huwag kang mag-alala. Sina mama at papa. Ako na ang magsasabi kung ano ang nangyari. Sige, sumama ka na sa kanila.
kung sakaling mamiss mo ang bahay. Pintuan ng Pamilya Reyes laging bukas para sa iyo. See ya. Tara na, halika. Lakad na. O tara. Nanay Rosa, palitan mo ang password lock ng pintuan na ito. Ma'am, malapit na po birthday nyo? Paano po ang party? Ito po ang unang kaarawan ko dito sa bahay na ito. Kailangan ko ang buong pamilya. Samahan ninyo ako at magkaroon ng di malilimutang kaarawan. Ngayon ay kaarawan ng aking mahal na anak. Nagpagawa si tatay ng isang yate na espesyal para sa iyo, bilang regalo sa birthday. Papa, ang bait mo naman sa akin. Si Mama ay naghanda para sa iyo ng isang beachfront townhouse. Simula ngayon, tuwing tag-init doon ka magbakasyon, okay? Mama, sobrang saya ko po. Binilhan ka ni kuya ng pinakabagong Ferrari. Ferrari ba? Ikaw ang nag-iisang anak ng Reyes. At ikaw ang nag-iisang prinsesa ng Reyes. Kung hindi ikaw, sino pa? Ano itong nangyayari? Hulaan ninyo po, ano kaya ang araw ngayon? Alam ko na po. Alam ko na tiyak na naalala ako ni Mama si Sofia. Ang kaarawan ni Sofia, malapit na po. Opo. Nasaan si Sofia? Si Sofia lang ang alam ninyo. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nahanap na niya ang kanyang tunay na magulang. Hindi na siya babalik. Hala, Papa, Mama, buksan nyo. Ako si Sofia. Bumalik na ako. Sofia. Bakit ka nagbalik? Bakit ninyo pinabalik ang babaeng ito? Hindi ko gustong bumalik dito. Ang aking tunay na magulang ang nagpumilit na ibalik ako. Hindi lang talaga namin maintindihan. Hindi na namin kaya. Kaya ngayon, ibinabalik na namin siya. Kain ng kain. Kain lang ang alam mo. Araw-araw ka na lang walang tinutulong. Mama, tutulungan kita. Mabuti naman. Ang bilis mong maghugas? Inilagay ko ang mga plato sa dishwasher. Kaso hindi ko alam buksan. Mama, patulong naman ako. Ano? Hindi kaya washing machine ang ginamit mo? Gising na. Halika. Sofia, hindi sa pinapahirapan ka namin. Kailangan mo ring kumilos. Uwa. Tama. Ano to? Diyos ko po! Tigil. Itigil mo. Sisirain mo ba ang bahay, Papa? Mama, hindi ko sinasadya. Gutom ako. Pwede na bang kumain? Ano bang kasalanan natin? Ginulo niya.
ng tuluyan ng buong bahay natin. Tamad na, matakaw pa. Imported lang ang kinakain. Sino ba ang makakatagal sa ganitong anak? Di ba't sinabi ninyong tunay kayong magulang? Muli ninyo na naman siyang itinapon. Tao pa ba kayo? Hindi kami ang tunay niyang magulang. Tama, binayaran lang kami para maging mga extra. Binayaran niya kami para maging mga extra. Oo nga, Huwag kayong manira ng puri naman. Sino ang umupa sa inyo? Nagdadahilan ka pa? Tingnan ninyo. Ito ang binigay niya sa amin bank transfer record. Tekeng! Manloloko sila! Niloloko kayo! Tawag na ng pulis! At sinisisi mo pa kami naman? Ipatawag mo ang pulis para dakpin kami? Kami ay inupahan mo lang. alam mo ba kung magkano ang ginastos namin sa kanya? Sa kontratang ito, talagang hindi kami kumita. Nalugi pa kami ng malaki. Mama, Sofia, kawawa ka naman. Anak, muntik ka ng madukot ng kidnapper. Tingnan mo, ang payat mo na. Sofia, naghirap ka nitong araw. hindi naman. Tingin ko, siya ang mas nahirap. Sofia, Dati po, si Kuya hindi sapat ang pag-aalaga ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Gagawa si Kuya para sa iyo ng mas malaking birthday party. Sabihin mo sa amin ang gusto. Ako rin po, Papa po, Kuya po, ako rin po. Bakit mo ginagawa to ng ganyan kay Sofia? Hindi mo ba naisip na sobra ka na? Ako ang sobra. Ako talaga ang tunay na anak ni na Mama at Papa. Pero kayong lahat, si Sofia lang ang nakikita nyo. Pakinggan nyo, kung siya, wala ko. Kung ako, wala siya. Kung siyang pipiliin nyo, aalis na ako agad. Tama, wag na kong pilit. Wala ring epekto. Umalis ka. Umalis ka rin. Sige. Kung hindi magrenta kami ng bahay. sa mayayaman, walang ugnayan. Sabi nila, para umangat si Papa dinaya niya pati ang sarili niyang kapatid. Para sa kanya, kayo talaga ayaw nyo sa akin. Simula pagkabata, mas madalas ko makita sina Tito Ben at Nanay Rosa kaysa makita sina Mama at Papa. Masasabi ko si Clarice, sobrang iniisip ang sarili. Ikaw pala ang clown dito. Oy. May balita na sa hospital. Naayos na ang makina. Kunin na natin ang resulta ngayon. Sofia, sumakay ka na. Papa, mauna na kayo. Sasama ako kay Clarice sa iisang sasakyan. Ayoko ng pekeng kabaitan mo. Alis na. 18 taon na, sa wakas maghihiganti na ako. Ngayon, lahat kayo sumama sa akin. Nanay Rosa, di namin inaasahan. Mangidap ka sa publiko. Bitawan si Ma'am Clarice. Dahil magkatrabaho tayo, di ka namin hahabulin. Tigil na. Sabay-sabay kayo. Salba si Ma'am. Si Nanay Rosa, 50 anyos, gumamit lang pala ng isang sandok tinalo, ang 20 las guwardiya ng Reyes. Roberto Reyes, nasa akin ang 2 mong anak. Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, halika sa akin. Nanay? Wala kang man lang ibinigay na paliwanag? Ma'am Sofia, pasensya na. Huwag mo kong... Paano ko hindi ka masisisi? Ang galing ng katawan mo,
Pero nung 10 anyos, nag-fangirl tayo. Ayaw mo man lang para sa akin sumiksik kumuha ng isang autograph. Baliw naman kayo. Ano bang oras na ito? Nanay Rosa, bakit mo ba naman kidnapin mo kami eh? Ikaw mismo ang nagsabi na ako ang tunay na tagapagmana ng mga Reyes, kaya pumunta ako mag-claim. Bakit ngayon mo to ginagawa? Sisiin mo si Roberto Reyes Sr. ang cute na yon. Anong nangyari? Baka ba? Niloko ka niya at iniwan ka. Hey. Pinatay ni Roberto Reyes Sr. ang lalaking minahal ko. Nanumpa ako maghihiganti ako. Buti na lang hindi naman masyado. Kaya, kinuha ko ang bagong panganak. At ang anak ng lalaking minahal ko. Pinalitan ko! Kapag tamang panahon na sasabihin ko ang totoo, pahirapan ko ang pamilya ni Roberto Reyes. Hindi nyo alam kung gaano katagal ko hinintay ang araw na to. Nay Rosa kaya, paraan mo ng paghihiganti ay maging katulong sa kaaway. Naglingkod sa kanila 10 taon. At palihim pinalitan ang anak ng minamahal at kaaway. Sa huli, pinaklaim mo ako tulungan ng kaaway magkabalikan. Ito? Hindi ito paghihiganti, kundi pasasalamat na lang. Nay Rosa, ikaw ngayon, may konting saya ka sa paghihiganti? Kahit konti lang. Paano ko malalaman pamilya ni Roberto Reyes? Wala siyang pakialam sa ugnayan ng dugo. Kaya dinukot ko ang 2 niyang anak, tinali ko sila. Tingnan nating sino pipiliin niya. Siyempre naman, ikaw mismo ang nagsabi. Pinalitan mo ako. Ako ang dugong Santos. Mas mahalaga ang dugo. Kaya ako ang ililigtas. Nanay Rosa, ngayon, palayain mo na si Sofia Reyes. Wala silang pakialam sa kanya. Wala siyang kwenta. Clarice, nagsapanganib ka talaga para sa akin. Ang bait-bait mo naman. Sinong para sa'yo? Para sa akin ka nga. Baliw ka ba? Baka naman, na-inlove ka sa akin. Ikaw nga talaga. Ano ba ang ginawa ko para sa'yo? Ayoko nga sa'yo eh. Tahimik. Kayong 2. Hindi ko kayo palalampasin. Pero Nanay Rosa, hindi ba ako ang anak ng lalaking mahal mo? Papa, Mama, Kuya. Umamin na si Nanay Rosa. Ako ang tunay ninyong anak. Siguradong dumating kayo para iligtas ako. Sofia, Nanay Rosa, palayain si Sofia. okay ka lang? Pera, hindi issue. Ako naman? Wala bang nakakaalala sa akin? Sinong may gusto ng pera ninyo? Huwag kayong lumapit. May bombang nakakabit sa kanila. Nanay Rosa, mag-usap tayo. Nanay, sa amin, ilang taon ka na at nakita mong lumaki si Sofia. Bakit mo naman sila kinidnap? May kapal ka pa ng mukha? Roberto Reyes? Walang pusong cute ka. Pinatay mo pa ang sarili mong kapatid. Kung hindi dahil sa plano mo? Marco, hindi sana sasakay sa flight ng kamatayan. Ano ba? Kaya ipinaghiganti mo si Marco Reyes. Tama ka. Para maghiganti, pinagpalit ko ang inyong anak na pinalaki ninyo ng 18 taon. Sa totoo lang, tawagin kang tito. Nagulat ka, di ba? Pinlano mo si Marco. Alagaan mo ang anak niya. Rosa po, may tamang tao sa bawat atraso. Sa kanya ka dumiretso. Walang sala ang bata. Mama, sabi ko, marunong kang umiwas sa tubo ng middleman. Hindi. Ngayon, gusto ko sila sabay na mawala. At kayo, Pamilya Reyes, mabuhay sa sakit habang buhay. Nanay Rosa, relax ka. Hindi ba ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahi ng mahal mo sa mundong ito? Ikaw ang anak ni Marco Reyes? Dapat kang mamatay sa kanya, lalo na si Roberto Reyes. Walang gaanong pagmamahal sa kanyang tunay na anak. Bagkus, sa iyong pinalaki niya ng 18 taon, mas pinapahalagahan ka niya. Mamatay ka na muna. Sandali. Monica, kilala mo ba ako? Kuya Marco! Sa ilalim ng maskara, mas pogi ang maskara. Monica, alam kong mabuti ka sa akin, pero bakit ka nagpakatanga? Ang bata ay inosente. Kuya Marco, Ang mundo ay naging sa wakas ay hindi ko gustong makita.
Hindi tunay ang parents ko. Parents ng tunay na heir. Hindi tunay kuya ko. Kuya rin ng tunay na heir. Nanay Rosa, hindi kasambahay, kaaway ng pamilya ko. Tito Ben, hindi katiwala, tito ko sa pangalan. Tunay na tatay sa dugo. Kuya Marco, hindi ka ba naman pinatay ni Roberto Reyes Sr.? Dati, pagod lang ako sa intriga ng pamilya, kaya sinadya namin ni kuya ng peking kamatayan. Nag-enjoy ako sa labas ilang taon. Bumalik ako ng nagtatago, gamit ang pagkatao ni Tito Ben. Naging katiwala ako ni kuya. Kaya walang kaaway. Wala na. Ang 18 taon kong plano, ano ang silbi nito? Marupok ka sa pag-ibig. Ang kidnapping na ito, buti na lang at false alarm lang. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pamilya. Mukha ni Tito Ben ngayon. Mas pogi pa sa papa ko. Tunay ba siyang papa ko? Imposible yata. Tito Ben, hindi tito. May itatanong ako sa iyo. Ikaw ba talaga ang aking tunay na ama? Lumabas na po ang paternity test. Totoo, si Sofia ay. Lumabas na ang paternity test result. Si Sofia pala ay. Ano pa ba? Inamin na ni Nanay Rosa. Noong una, pinalitan niya kami. Kaya ako ang tunay na tagapagmana ng mga Reyes, na walang duda. Si Sofia ay anak ni Tito Ben. Tama ka naman. Napakagwapo ni Tito Ben. Bakit wala akong namana kahit isa? Perpektong naiwasan ko ang lahat ng magandang lahi. Hindi. Hindi ka anak ko. Anak ka ng kuya kong si Roberto. Paano iyon mangyayari? Tito Ben, hindi mo dapat gawing donya ang sarili mong anak kaya nagsisinungaling ka. Papa, Mama, magsalita naman kayo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. DNA results na. Roberto Reyes Sr. at Sofia Reyes ay may 99.95% na pagkakatugma sa DNA, kumpirmadong mag-ama. Kaya, mama at papa ko pa rin sila. Si kuya mo ay kuya mo pa rin. Subalit, hindi gaano. Yung huling sinabi mo pwede nang hindi sabihin. Si Sofia ay tunay na anak ng magulang. Sino ako ngayon? Paano nangyari to? Ako, ang nagpalit ng bata, sa sarili kong kamay. Pero ang hindi mo alam, pinalitan ko ulit ang bata. Nang totoo. Ano ba? Monica, Alam ko ang feelings mo sa akin. alam ko ang feelings mo sa akin at naiintindihan ko ang hirap mo. Pero ayokong magkamali ka ng sobra. Kaya palihim kitang ibinalik ang bata sa dati. Kuya Marco, Ginawa ko ang lahat ito para protektahan ka. Sa maraming taon, tahimik akong kumilos. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? paano naman ako magagalit sa iyo? Ikaw ang lalaking minahal ko ng mahigit 10 taon. Kaya ikaw pala ang tunay kong ama. Bakit mo? Hinayaan mo akong maapi ako sa pamilya Reyes, pero hindi mo tinulungan. Tinulungan mo pa si Sofia. Binigyan mo ako ng maraming kurso. Hinayaan mo siyang apihin ako. Ikaw ba talaga ang tunay kong ama? Naiintindihan ko feelings mo. Sa totoo lang, hindi ako tunay mong tatay. Ang gulo mundo nyo. Sino ba kaya talaga ang anak? Sinasadya mo ba na hindi ako kilalanin? Hindi ko naman iniinda, nakasambahay ka lang. Base sa aking maraming karanasan, si Clarice, lalo nagpupumilit. Lalong hindi maganda ang resulta. Nagpeke ako ng kamatayan noon dahil sa asawa ko na nangaliwana. Nung nagpeke ako ng kamatayan, nagkunwari siyang may anak ko para lang mas malaki ang makuha niyang mana. Anak na iwan. Ikaw ang tinutukoy. Sino ka bang anak? Hindi ko rin alam. Siyempre kung gusto mo, pwede mo akong tawaging Ninong. Kaya, anak lang ako sa labas.
Umiyak ka na lang. Kuya, ako at si Monica, nagtagal kaming magkahiwalay. Ngayon na ang oras para bumawi sa nakaraan. Ang laki ng mundo, gusto ko siyang isama sa gala. Kuya Marco, kahit saan ka pumunta, susundan kita palagi. Si Marco? Nanay, kayo dalawa, maglibot sa mundo. Sige, wag ka nang umiyak. Umalis na silang lahat ngayon. Bakit ikaw ay buo ang pamilya? Ako naman, wala akong makuha? Di ko makuha. Ikaw din wag mong asahan. Clarice, huminahon ka nga. Clarice, anong gawa? Bitiwan ang kutsilyo. Ayaw ko na. Bakit ako ay anak lang sa labas? Papatayin ko si Sofia. Clarice, huwag magpadala. Papa, pareho pa rin. Kaya naming buhayin ka. Oo, Clarice mama, palagi kong nararamdaman na mabait ka ang tagal mo na sa pamilya. Matagal na kitang itinuturing tunay kong anak. Talaga ba? Talaga bang hindi para palayain ko si Sofia linuloko mo ako? Hindi, Clarice. Kahit na nagdulot ka ng maraming problema, pero mabuti ka naman. Kung hindi, matagal ka na naming pinalayas ka na. Oo nga, mula nang bumalik ka rito, naging mas masigla ang bahay natin. Dati mag-isa lang ako kumakain sa bahay namin. Papa. Mama, kuya po. Alam kong mali ako. Pinalalaya ko na. Blackie, tigil. Pareho pa rin ang recipe. Pareho pa rin ang lasa. Tawag na ng ambulansya. Clarice, ang iyong adoption papers ay tapos na. Mula ngayon ikaw ay anak na ng pamilya Reyes. Talaga? Oo nga. Gayunpaman, nagkasundo kami na ipadala ka muna sa Argentina para mag-aral. Papa po, mama po. Huwag kayong mag-alala. Sigurado akong hindi ko kayo bibiguin. Bagaman, hindi ako ang tunay ninyong anak. Pero gagawin ko ito nang higit pa kay Sofia mas magsikap. Bilib ako sa'yo. Papa! Mama! Lalabas na naman kayo? Pamilya natin maglalakbay ng sama-sama. Pamilya nating maglalakbay tayo. Sofia, nagmuni-muni po kami na kulang ang oras namin para sa'yo, kaya nawalan ka ng seguridad. Ang maleta dala mo sa bahay ng magulang mo, hindi mo binuksan simula umuwi ka. Handa ka umalis sa pamilyang ito anumang oras? Kailan ninyo nalaman ang katotohanan? Sofia, sa puso, mama, kahit ordinary ka lang, ako po ay lagi, para kang tunay kong anak. Totoong. Nang dumating si Clarice, sigurado ako na ako ang peke. Kasi, hindi ako bagay sa pamilyang ito. Tama, pareho kami ng mama mo. Hindi ka namin pinagdudahan. Papa, Mom, Kasi, saang pamilya ba ang ninuno ay laging sumuswerte? sige, ang puso kong nag-aalala ay namatay. Huwag ka nang matulala, tayo ay masayang pamilya. Maglalakbay tayo sa buong mundo. Papa ko,